Hello people! Kanina gumawa tayo ng white puto na puto pao. Pwede naman to hindi white puto, pero ako gusto ko talagang itong ganitong puto, yung puto pao natin. Ang feeling nito ay kagaya ng feeling ng ating siopaw. Chicken asado siopaw. Pareho lang to. So nagisa lang tayo ng maraming bawang, garlic, tapos nilagay na natin yung shredded na boiled chicken. And then naglagay tayo ng light soy sauce at oyster sauce. Hindi na ako naglagay ng regular soy sauce dyan dahil konti lang naman yung chicken na nilagay natin. Naglagay tayo ng paminta at sugar and then slurry. And pwede kayong gumamit ng pork. It's up to yung ano yung available or kung anong gusto nyo. At yung feeling na yon, papalamigin muna natin while gumawa tayo ng mixture na to. Ang recipe ilalagay ko lang sa screen, pero yung ginamit ko dito ay kalahati lang sa nilagay ko sa screen, okay? Hinati ko yung recipe kasi kami lang naman ni Belle yung kakain nito. In a bowl, naglagay tayo ng 5 itlog at white eggs lang yung kakailanganin natin dyan, kaya tinanggal ko yung yellow egg or yolk gamit yung malinis na kamay syempre. Yung yolk dyan, di ko pa alam kung anong gagawin ko except sa leche flan. Then, nag-squeeze ako ng kunting-kunting lemon. Kung meron kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit. And then, imimix natin yan until mag-soft peak lang siya. Paano naman malaman kung soft peak na yan? Kung iangat natin yung mixer, ay yuyuko pa yung ating mirang. Hindi pa siya mag-straight. So, yun yung ibig sabihin na soft peak. Sa kabilang bowl, naglagay tayo ng half cup ng milk and 1/4 cup ng water. 3/4 cup ng sugar, a teaspoon of vanilla essence, pero kung meron kayong powdered na vanilla, mas maganda yon dahil white para ma-achieve natin yung white na puto. Nilagyan ako ng 3 teaspoon ng baking powder at 1 cup ng all-purpose flour. Kung meron kayong cake flour, pwede kayong gumamit, mas maganda yung cake flour. I-mix ng mabuti and then yung ating mirang, kumuha tayo ng konti, saka natin i-mix ng padahan-dahan dito sa ating flour mixture. Kailangan pa konti-konti para hindi mag-deflate yung ating mirang. And i-continue lang natin yan until maubos yung ating mirang na ginawa. Kung gusto nyo na itong pangbenta, damihan nyo yung recipe or i-double nyo, i-triple nyo. Kung pangkain lang naman at marami yung family na kakain, sundin nyo po yung nasa screen. Dahan-dahan lang yung pag-mix, pero make sure na nahalo yan ng mabuti. Gumamit ako ng cupcake liner at yung brown dyan, yun yung mga binili ni Amo na sweets. Hindi ko pinagtatapon yung mga pinaglalagyan. Cream brulee ata yung pinaglagyan nito dati. Hindi ko tinapon. Di ba nagamit natin? Naglagay tayo ng kunting butter and then naglagay na tayo ng ating chicken asado filling and then nilagay na natin yung kunti pa para makover yung ating filling. Naglagay pa tayo ng butter ng konti and then yung ating salted egg, dahil meron tayong salted egg for today, kaya maglagay tayo. Pero kung wala naman, pwede naman cheese lang yung topping. Tinitipid ko yung isang pirasong itlog lang sana yung gagamitin ko, pero nagkulang talaga, kaya yung isang piraso at kalahati yung nagamit ko dyan. While ginagawa ko yan, ay nagpapakulo na tayo ng tubig at isi-steam natin yan ng mga 10 to 15 minutes or until the toothpick test natin ay malinis na yung toothpick. Naglagay ako ng shredded cheddar cheese. Kung meron kayong quick melt cheese, lutuin nyo muna yung puto and then saka nyo ilagay yung quick melt cheese and then isi-steam nyo niyang very konti lang and then okay na. Sobrang sarap nito. Kung magbenta kayo nito, make sure na mag-hosting kayo para hindi kayo lugi. Dahil syempre, hindi naman to regular lang na puto dahil maraming palaman. May palaman, meron pang salted egg. Ay nako, kung pwede pa lang talaga akong magbenta dito sa Saudi. Sana ginawa ko na talaga yung ating cover, naglagay ako ng clean cloth para maiwasan yung water dripping sa ating puto. Malalaking cupcake liner yan. Nakagawa ako ng 9 plus naglagay pa ako dyan or nakaluto pa ako dyan ng isang bilog na itim na lagayan or ano pang tawag dito. Siguro nakagawa ako dyan ng 12 pieces na malalaking cupcake liner ang gamit. Pero naubusan na kasi ako ng cupcake liner, kaya ito na lang yung ginamit natin para isang salangan na lang. And ito na yung dinner namin ni Belle, pati pa siguro to pang kape bukas and pang merienda mamayang hapon. O yung ating steamer dito, always DIY lang yan. Malaking pot and then naglagay ako ng wire rack. Pinalamig ko muna ng konti para hindi tayo magkapaso-paso. And ito na yung ating final. And ito na yung ating puto pao. Pwede naman kayong gumamit ng isang isang lagayan lang or parang gawin yung cake. Like usually na ginagamit ko. Pero this time kasi gusto ko lang na nasa cupcake liner. Yung filling dyan, pwede naman ilagay nyo rin din as toppings. And that's it. Thank you so much for watching.